Nakausap ng resibo ang ilan sa mga dumaranas ngayon ng matinding heartbreak pero hindi pa daw makuhang mag-move on. Ang napili nilang lunas sa kumikirot na puso, pangmalakasan daw na gayuma. Pero ligtas nga bang tangkilikin ang mga ito? Matagal na ba kayong single o kaya naman mula sa in a relationship ay biglang naging it's complicated? Kung malabo man ang status, may ilang dumarayo sa mga manghuhula para alamin ang kapalaran nila sa pag-ibig. May nagdarasal na makilala ang the one, habang ang iba naghahanap na ng gayumang pangmalakasan. Ang 32 years old na si Rochelle, masayang nakakanap ng kasintahang suwak daw sa kanyang ideya ng dream boy. Pero ang inakala niyang relasyon na magtatagal, panandalian lang pala. 4 months lang talaga sila, hindi talaga kami nagtatagal. Sobrang hirap bilang isang LGBT na makahanap ng long term na pang relationship. Ang akala kasi ni Rochelle, road to forever na ito. Po sa amin, yun yung masakit na kilala siya ng family ko. Kilala ko ng family niya. Pero ang kilig, mabilis ding napalitan ng heartbreak. Halos isang buwan akong parang balisa, wala sa sarili, para akong tanga nun. Pero ayon kay Rochelle, naghahanap man siya ngayon ng ibang mamakalin. Hindi pa rin daw niya makuhang mag-move on mula kay ex. Nag-move on pa ako. Pero kung ano nga, siya pa din. Ate, para sa lahat na... Hanap niya, epektibong pampabalik daw sa kanyang ex. Sandro, kaya mo ba para sa ano mo? Sa wishing po niya doon, para po sa papangarap niya, tsaka sa family niya, tsaka sa kaligtasan din niya. Ang mga kandilang kailangan di umano ni Rochelle para matupad ang kanyang kahilingang bumalik si ex. Nagkakahalaga ng 600 pesos. Tumawad pa si Rochelle na baka naman pwedeng kalahati na lang ito hanggang sa it's a deal. Kung matindi na tao, hindi may sarili. Thank you na. Iba-iba raw ang kakayahan ng mga kandila na ibinebenta ni Apple. Ang isang ito, effective din daw sa pag-ibig pero pangmalakasan din ang presyo. Ang isang piraso nito aabot daw ng 4,500 pesos. May kamahalan nga lang. So, this is 4-5. Isusulat mo yung pangalan ng tao. Let's say yung si boyfriend mo, sulat mo yung name dyan. Pag isang Muslim din mo is burn na kagad, may meron kagad siya every Friday. Siyam na beses mo sisinayan. Nagkakahalaga ng 1,500 pesos pataas ang ibinebentang maliit na gayuma. So, ito po yung powder na tinatawag, no? Lalagay sa soft drinks, bugbog lang ikaw nga. Or else, sa food. Let's say sa kanin, bugbog lang kuya, doon kukuha ka lang, kukurte lang. Ganun lang. And one time lang. Pero hindi nag-iisa si Rochelle sa Team Sawi ngayong parating na ang Valentine's Day. Nito lang nakaraang Lunes, nakipag-break kay Mary Ann. Hindi niya tunay na pangalan ang kanyang kasintakan. College sweethearts daw sila at tumagal din na mahigit 1 taon ng kanilang relasyon. Masaya po yung buhay pag-ibig pero nandun po yung kapalit na sakit po. So masarap po magmahal pero ang kapalit is masakit din po. Nang hindi na magkasundo dahil sa halos araw-araw daw na pagtatalo, nagpasya ang kanyang nobyo na tapusin na ang kanilang relasyon. Anong naramdaman mo nung kayo'y maghiwalay? Parang sabi po kasi niya na nakakasawa daw po yung ugali ko, ganun. Kasi palagi daw pong away and parang naging toxic po yung relasyon. So parang nag-decide po siya na tapusin na lang. Dahil hindi raw kaya ni Mary Ann na mawala ang kanyang nobyo, naghanap siya ng mga gamot na pwedeng gamitin online. So gusto ko po sana ng second chance. Pero po kasi mga gayuman na ginagamit para po maging baliw na baliw sa lalaki. Pero yung purpose ko lang po kaya po ako naghahanap is para lang po bumalik siya. Sa pagsuyod niya sa social media pages na nag-aalok ng mga gayuma at ritual online, natuntun niya ang isang manggagamot sa Caloocan City. Pakisulat po yung pangalan. Anong pakay natin? Magpapagayuma lang. Sinimulan nito ang ritual sa pagdarasal sa tubig at langis habang nakalatag sa mesa ang litrato ng kanyang nobyo. Maya-maya pa, may dinasalan ng isang baso ng tubig at pinainom kay Mary Ann. Pag hindi mo kayang ubusin yan, sige kahit kalahati lang. Sa loob lang daw ng 1 linggo, malaki raw ang tsansa na magpaparamdam na ulit kay Mary Ann ang kanyang ex. Siyempre, ito, simulan natin to ngayon. Pag nagkita kayo ulit,
Huwag mong ipahalata masyado sa kanya na ikaw yung naghahabol. Para sa ginawang ritual, nagbayad si Mary Ann ng 3,000 piso. Kaya ko po ibigay lahat po. Nagkaroon din po ako ng pag-asa, ganun. Kasi alam ko naman po sa sarili ko na hindi naman po bad yung intention ko kapag ginamit ko yun. So, parang nakita ko po yun as a way para magbalikan po kami. Ayon naman sa manggagamot, basta't sumunod lamang daw si Mary Ann sa binili niyang mga dasal sa susunod na mga araw, babalik daw sa kanyang piling ang kanyang nobyo. Ilagay mo sa unan. Yung unan nga, ikaw lang ang hihiga, huwag pahigaan sa iba. Ihanda mo lang ang sarili mo kasi pag simula nun, na nilagay mo yon sa ilalim ng unan, babalisa ka na, baling ka na ng baling. Problema sa pag-ibig? Daanin natin sa mabuting usapan dahil nasa loob daw ng mga botelyang ito ang mga solusyon at kasagutan. Ang laman ng mga boteng ito, mabisa raw na pampaamo o para bumalik ang mga ex o ka-talking stage. Nabibili ito sa halagang 50 pesos. Makikita nyo na may insekto ang isang ito. Ang isa naman, may mga halaman, pero ding binebentang powder na binubudbud daw sa inumin o pagkain ng tao na gusto mong akitin. Ang tanong, ligtas nga ba ang mga ito o maaari pang magdulot ng panganib sa kukonsumo nito? Sinuri ng isang doktor at dating medical laboratory scientist ang binebenta mga powder na epektibo umano bilang gayuma. Sa ilalim ng microscope, makikita ang mga black crystals ang bumubuo rito. These are combinations ng di mo masabi if it's aluminum chloride from tawas ba? Diba? Aluminum yun eh, made of aluminum. Dahil wala raw katiyakan kung anong ginamit dito, mas mainam daw na iwasan na lang ang pagkonsumo rito. Definitely, this is not beneficial sa katawan ng tao. It can affect, again, sinasabi ko, yung brain, yung thinking. It can also affect the mood and affect our kidneys and even our liver. Ayon naman sa isang psychologist, natural sa tao na maghanap ng mga paraan para maibsan ang kalungkutan kahit hindi na ito makatotohanan o walang kasiguraduhan. Kapag ang isang tao ay paulit-ulit na nasaktan, dumarating siya dun sa emotional helplessness, nakakaramdam siya ng emotional helplessness, isolation, desperation, at maaaring ang gayuma o paggamit ng mga iba pang folklore, no, ay nakakatulong o nagbibigay ng agarang pag-asa. Ayon pa sa eksperto, ang paniniwala sa mga ganitong ritual ay coping mechanism daw ng mga taong mag-move on o ng mga tao na dumaraan sa trauma sa isang relasyon. Kailangan nilang maintindihan at ma-process yung grief na kanilang nararamdaman, kailangan din nilang maintindihan yung kanilang mga emosyon. Ngayon din, ang paggamit ng gayuma naman, hindi lang sa physical health siya, no, nagiging risk. Nagiging risk rin siya sa ating psychological well-being. Dahil mas umaasa tayo sa mahika kumpara sa totoong paggaling o totoong healing. Epektibo man o hindi ang gayuma, mas mainam pa rin na laging maging mapanuri at maingat. Dahil higit pa sa anumang pagsubok sa love life, laging mas mahalaga ang kapakanan ng ating mga kalusugan. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel